Pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. And verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang araw ng Huwebes po. Ika-siyam ng Enero, ika-siyam din ng Rajab sa ating lahat. Sa mga kabalay nating nakikinig sa DXMS Radyo Vida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang ika-203 episodyo ng ating programa. 203 na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa. Pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Office. At hindi ko rin po patatagalin, ipakilala ang kanyang debut episode. Kasi hindi po siya nakaabot last week at kailangan talaga marinig natin ang boses ng bawat taga-ICS. Pakinggan natin, magpapakinggan natin ang ating right-hand lady ngayong araw na ito. Ate Jazz, kumusta po kayo? Yes, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, magpapakilala na ba ako? Dora. Yes, of course. Ako ang inyong bagong kabalay na si Jasmine A. Langgi, admin assistant sa ICS. So, andito ako ngayon for sub, syempre. So, malay mo, baka maging hindi lang yan sub. Sige, titignan natin. So, ito, bumabati ako sa inyo ng isang magandang umaga and isang magandang buhay sa ating lahat. Alhamdulillah. Welcome sa ating MHS Delivers. So, marinig niyo po, kami lang dalawa ngayon ang mag-host sa episode na ito. Kasi may kasalukuyang kaganapan sila Ate Sally at Kuya Hamsi. Pero, inshallah, marinig natin sila mamaya or next week. Kumbaga, sa susunod na mga episodyo. At baka magpakita rin sila sa chat. Baka magpakita rin kami sa chat, actually. Pero, ang episode natin ngayon, patuloy pa rin ang mga episodyo para malaman ang ating mga kaganapan sa MHSD. At dahil new year, new you, new us, new me, pakinggan natin kung ano nga bang mga plano ng MHSD for 2025. Of course, naunahan na tayo ni Minister noong episode 201, I believe.
Kaya may general na alam na po tayo sa ano nga ba ang mga kaganapan sa MHSD 2025. Pero pakinggan natin ng mas detalyado ang mga kaganapan na ito kasama ang ating mga service directors. Ang isa sa kanila para sa Operations and Management Services, magkakasama natin ngayong araw. Walang iba kundi ang ating Direk Salem C. Demuna. Sir Dems, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kumusta po kayo, Sir Dems? Okay naman. Medyo may kunting karamdaman lang, Oo. pero kailangan mag-recover ka agad kasi medyo mabibisi tayo ngayon 2025, inshallah. Inshallah, pakikinggan natin ang kabisihan na yun at lahat na yan serbisyo sa Bangsamoro mamaya-maya in a few minutes. So Sir Dams, sit tight, relax, and we'll inshallah babalik po kami sa inyo in a few. Assalamualaikum again, Jazz and Assalamualaikum, Rhea sir. at sa lahat ng taga-MHSD, lalong-lalo na sa ating mahal na minister, sila Director General Ismail Ibrahim, baka nakarating na rin kasama yung mga chief natin. At yung Inshallah. kasamang mga director sa lahat ng mga empleyado. 2025, bakbakan na naman tayo sa development. Hindi sa gera ha. Bakbakan para sa development para sa ating mamamayang Moro. Inshallah. Alright, so with that, narinig po natin ang boses ng ating kabalay na kasama ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Director Salem C. Dimuna or si Sir Dems. Tatahak po tayo sa ating ibang segmento ng MHS Delivers. Makalipas nitong mga paalala. Kuya Vance, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin V. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahmad Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung walo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panglima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. At sa ngayong episode ng MHS Delivers, wala po tayong balita. Most likely dahil bagong taon, lahat nire-ready pa at lahat ng mga kaganapan nung huling taon inasikaso pa. So inshallah sa susunod na mga linggo, maririnig po natin ang mga updates para sa MHSD. Gaya nung naganap na HOA orientation para sa ating mga kabalay sa MHSD na naganap nung ikapito
Enero. So, sa mga nag-attend noon, inshallah marinig natin ang mga detalye noon. Ang Homeowners Association Orientation for the Phase 2 Barma Housing Project. Inshallah marinig natin ang detalye ng ito sa susunod na mga linggo. So, shout out sa mga nag-attend doon. Pero for now, didiretso po tayo sa ating segmentong HSF o Health and Safety First na kadalasan ay binabahagi ni Kuya Hamsi. Ngayon ay marinig nating ibabahagi ni Ate Jazz. So, ano po ang ating HSF ngayong araw na ito, Ate Jazz? Okay, so kamakailan kasi is may mga kumakalat na sa social media na isang sakit na nanggaling sa China. So, opo. Yan. So, para bago natin tuldukan or linawin yung issue na ito is kilalanin muna natin yung virus na ito. So, ang tawag sa virus na ito ay Human Metapneumovirus or HMPV. So, ano ito? Ito ay isang respiratory virus na nagdudulot ng upper at lower respiratory infections tulad ng sipon. Ito ay isang panapanahong virus na karaniwang nakikita sa taglamig or winter at unang bahagi ng tagsibol or early spring, na katulad ng respiratory syncytial virus or RSV at influenza. Unang natukoy noong 2001 and ang ebidensya ay nagmumungkahi na ito ay umiikot mula pa noong hindi bababa sa 1958. So, ibig sabihin rin itong HMPV is noong 1958 papakalat-kalat. Pero, natukoy lang siya noong 2001. No, okay, so, ang mga sintomas ng HMPV ay kadalasang katulad ng iba pang mga infeksyon sa paghinga gaya ng COVID-19, trangkaso o RSV. So, kasama sa mga karaniwang palatandaan ay ang ubo, lagnat, pagsisikip ng ilong, kinakapos na paghinga, at sakit sa lalamunan. So, para may kahalin tulad siya sa COVID-19 and sa usual na flu na nararanasan natin, di ba? May mga panahon na ganun. So, sa mga malalang kaso, particular sa maliliit na bata, matatanda o mga may hinang immune system, ang impeksyon ay maaaring humantong sa bronchiolitis o pneumonia. So, si bronchiolitis at si pneumonia is parehong sakit yun sa may baga, di ba? So, ang kaibahan lang nila si bronchiolitis is ang target niya si bronchioles, of course. And then, si pneumonia naman is ang target niya si alveoli. So, parehong... Ano ang mga words na ito? Si bronchioles at saka si alveoli is parehong part ng lungs natin. Okay. So, yun isa siyang parang tiny airways kung saan nagaganap yung gas exchange. Alright. That is why ganun siya. Yun ang target ng mga sakit na ganito. So, may tanong dito, ang HMPV ba ay katulad ng COVID-19? So, ang sagot dyan ay ang HMPV at COVID-19 ay nagbabahagi ng ilang katangian. Parehong nakakaapekto sa mga individual, sa lahat ng edad na may mga malilit na bata, matatanda at mga may mahinang immune system na pinakamahina. So, ang parehong mga virus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory secretions at malapit na contact. So, ibig sabihin yun yung umuubo or nagbabahing. So, ang HMPV at COVID-19 ay nagpapakita ng mga seasonal na pattern na tumataas sa mas malamig na buwan. So, ibig sabihin, every time na malamig ang panahon is doon tayo dapat na mas mag-ingat, no? So, gaano nga ba kalubha ang HMPV? Ang mga sintomas ng HMPV ay katulad ng isang sipon o trangkaso at ito ay isa sa ilang mga virus na kadalasang karaniwang sipon. Ito ay hindi notifiable na sakit tulad ng COVID-19 o influenza. So, ibig sabihin may medyo nakakatakot kaya pala medyo nabahala yung mga tao kasi nga hindi siya notifiable Kasi akala mo isang karaniwang sipon lang siya pero hindi na natin namamalayan virus na pala ito siya. So, ang tanong pa dito is mayroon bang bakuna para sa HMPV? Sa kasalukuyan po, walang bakuna o antiviral na paggamot na magagamit para sa HMPV, pero kasama sa mga hakbang sa pag-iwas ay ang madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may sakit,
at pagsasagawa ng kalinisan sa paghinga. Of course, katulad lang din ng COVID-19, kailangan natin yung proper sanitation, ganun, yung disinfection sa ating bahay-bahay. So ito na nga, ang mga kaso ay dumarami sa Hilagang China, lalo na sa mga bata, ayon sa mga lokal na otoridad. Ang Center for Disease Control or CDC ng bansa ay nagbabala sa mga tao na mag-ingat sa kasalukuyan at kalinisan. So meron ditong sinabi, ang mga infection sa paghinga ay may posibilidad na tumaas sa panahon ng taglamig. Sinabi yon ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning. So ito naman lang kay DOH, sinabi ng Department of Health or DOH nitong Biyernes lang na hindi sinusuportahan ng mga makapagkakatiwalang source sa mga kumakalat na post sa social media tungkol sa umano'y international health. Sabi ni DOH naman is, huwag tayong magkalat ng maling impormasyon at kalituhan. So yun ang magkalat. Yes, wag magkalat or magkalat. Kasi nga wala pang sinabi ang World Health Organization tungkol dito. Sure. So yun lamang. So with that, ulit, stay clean, stay healthy, stay safe. So inshallah, hindi, with prevention is better than cure. So, maki-isa po tayo lahat na siguraduhin mapanatiling malinis po ang ating kapaligiran at ang ating mga sarili. And with that, diba, yan po ang ating HSF na ibinahagi ng ating kabalay na si Ate Jazz. Hindi na po tayo magpapatagal para sa ating IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. So last year, meron pong nagkaroon po ng order ang Supreme Court na hindi na po taga-BARM ang Sulu. Pero ang BARM ay patuloy pa rin nagsiservisyo para sa Sulu, gaya ng groundbreaking ceremony na pinangunahan ng Ministry of Trade and Industry and Tourism noong Biyernes, December 27, para sa 2 kilometrong konkretong Farm Tourism Road na pinunduhan sa Special Development Fund 2022. Itong proyekto ay naglalayong makabuluhang makinabang ang mga magninyog ng barangay. So, sa mga ganitong klaseng seremonya at mga kaganapan, patuloy pa rin na binibigyang serbisyo ang Sulu, lalo na sa mga proyektong napunduhan na simula pa ng pagkasimula ng BARM. So, kita nyo nga, SDF 2022. Gaya rin nun, marami din pong mga proyekto ang MHSD na patuloy pa rin na monitor at na-implement sa Sulu, gaya ng mga training centers at mga pabahay. And inshallah, kung mas malaman natin ng mas detalyado ang kung ano man ang IRR or rules and regulations para sa serbisyo sa Sulu, malalaman po natin kung paano magpatuloy ang serbisyo sa kanila. At yun lang po ang ating maikling segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Malapit na po tayo sa ating highlight na programa. Tayo po ay magbabalik para sa MHS Discusses, ang ating talakayan para pag-usapan para talakayin ang OMS Accomplishments, Challenges and Ways Forward to 2025 makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers.
At tayo po ay nagbabalik para sa ating highlight segment na MHS Discusses. Kasama ang ating kabalain na si Salem C. Demuna, Director 2 for Operations and Management Services ng Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Pag-uusapan na po natin ang OMS accomplishments, challenges, and ways forward to 2025. Muli, Sir Dem, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kumusta po kayo ngayong araw? Kumusta naman po ang Operations and Management Services? Alhamdulillah, okay naman Ria sa tulong ng ating mga napaka-talento at aktibong mga chief natin ng mga divisions. Anggit po ni Sir Dem sa ang kanyang mga division chiefs na nagtutulungan para sa Operations and Management Services. Sir, pwede niyo po magpakilala ang organizational structure na ito, ang ating mga nagtataginting division heads or mga division chiefs or section heads ng ating Operations and Management Services. Shukran Ria sa pagkakataon. Alhamdulillah, andyan yung planning and design division chief natin na one of the achiever na Pang Samuel, Engineer Zainuddin Buizan, kasama yung kanyang mga architects at engineers na under sa kanyang division. Mayroon siyang design section, meron siyang programming, meron siyang implementation. Ang lahat ng mga yan ay hawak ng mga licensed architects at licensed na engineers. Medyo may kunti lang lungkot kasi sa 2025 natin parang isa lang yung item na na-approve out na request natin. So, Alhamdulillah, merong na-approve. Dahan-dahan. Yes. Meron. Tapos sa naman natin sa housing and settlement division, dating pinapangunahan ito din Abdul Hamid Alawi at ang dami nila nagawa sa 2024. Yan ang mga section sa housing loan management section, sila yung nagpo-provide ng affordable decent housing. Din sa land management section, community support section, at itong minumungkahi at pinapropose din natin na itong sa disaster, magkaroon sana dito na section kasi medyo as housing arm of farm, we always need to respond to emergencies, lalo sa mga nasasalanta. Sir, request po sir, baka pwede po ilapit yung microphone ninyo or Yes. There you go. Okay na? Apo, and paulit po dun sir, ang division chief po ng ating housing ay si Sir Salahuddin Kusain? Opo. There you go. Bago siyang tinalaga ni Sister, kasi binalik natin sa policy division Yun. si Chief Abdul Hamid, otherwise known as Chief God. Yes. Yung performance po nila sa 2024 ay talagang excellent, no? Kasi alam naman din natin na hindi ganun kadami ang resources, pero may mga initiative sila na nakakamiting sila sa national, lalong-lalo na yung flagship program ng ating presidente na Pambansang Pabahay. So may mga meetings din sila sa mga developers kasi we really need to invite investors para na kinakailangan sa farm region. Para sa kaalaman ng nakakarami, nasa mga 300,000 plus yung housing gap ng buong farm. Kaya ang Housing and Human Settlements Division natin
ay busy sila ng 2024, lalong-lalo na nitong 2025. Kaya sabi ko kanina, bakbakan tayo sa 2025, hindi para sa bakbakan na militar at saka yung dating mga mujahidin natin. Ito ngayon, bakbakan na militar, mujahidin, mga ministries, all of government ito, kasi nagtutulungan para ma-deliver. Sabi nga ng MHSD delivers yung mga proyekto, programa at mga activities na kinakailangan ng Bangsamoro. Then yung isang natin, yung policy between coordination and regulatory section natin, division natin, ay nagkaroon na ng mga policy forum na medyo may mga discussion at debate kasi may bangga din sa national laws at saka yung cultural na tinutugunan ng ating mga Bangsamoro government tulad ng mga kapatid nating Badjao. So sila'y nakatira sa dagat, paano nga may hindi para sa kanila na hindi naman sila titira sa lupa. Nagkaroon ng policy forum doon at mayroon din palang mga eksperyensya ang ibang bansa at dito rin sa ating bansa na pwede rin naman pala magkaroon ng pabahay doon sa tubig. Diba, ang farm ay almost tubig yan. Bigawasan Mars, may mga nakatira sa GSKP. Dito naman sa Basolta, sa Basilan, may nakatira sa dagat. Sa Tundo, meron din. Sa Tawi-Tawi, meron din. So, paano nga ba ang pagbukas ng pundo dito kung binabawal ng nasyonal? Kaya nga, siguro, nagkaroon ang Philippine government ng agreement na Bangsamoro para tugunan ng parliament, ng Bangsamoro parliament, na gumawa ng mga karampatang batas para maiwis sa ayos yung mga IP natin, yung ating mga Christian settlers. Kasi yan, Ria, di ba? Yung Bangsamoro, sabi natin, traffic yan. Andyan yung mga Umad, andyan yung Muslims, andyan yung Christians, all are Bangsamoro dyan kasi inclusive tayo. So kung tinutugunan natin ang mga Muslim sunod, ganun din yung mga IP natin dito sa Maguindanao. Yung mga Badjao kasi kasama sila sa may Muslim din na Badjao, may IP din na Badjao kasi na yan yung mga settlers pero naging na-Islamize, di ba? So yun ang approach ng Bangsamoro government natin, lalo na dapat walang maiwan. So yung panghuling kasing na napaka-importanting division, itong admin and finance. AFD. Ang lahat ng galawan dyan, lalo-lalo na yung bawat reklamo ng mga division, Ay, hello? Hello? I think mag-proceed siya sa Zoom na audio. Pakipatawag uli, Ria. The audio's great. What do you mean? Ang ganda ng audio. Come on. Patawagin uli, Ria. Hindi pwede mag-stick na lang tayo dito na audio. Parang stable din man ang internet natin ngayong araw na ito. Okay ba? Para sa akin, pero feel ko yung recording po natin ang hindi ata na Sige, set. parang okay naman. Okay, Balik na. hintayin natin ang signal ng kuan. We go? Continue? So, yung admin and finance natin, lahat ng galaw ng ating mga divisions, ang buong ministry actually, ay tinutugunan yan ng admin natin. Lalong-lalo na sa mga reklamo ng mga divisions, na kulang sila ng engineers, kulang sila ng social workers,
Kasi nga ang inaasikaso natin Ria, ang MHSD, although parang almost skeletal pa rin tayo. Kasi if we fully operationalize, we need 300 more personnel. 300 more personnel. Yes, na-propose na po natin yan. Rhea, pakipatawag uli si Mansor. Okay na raw po yung audio ng Zoom, sir. Okay, sige. Apo. Pwede na yan? Apo, paminsan magputol-putol kayo, i-mention ko lang. Okay, sige. So, yung ano natin sa admin, nakapag-propose na tayo sa mga pangangailangan pa nating additional na manpower para fully operationalize yung MHSD. Considering na andyan yung iba-ibang probinsya na island provinces din. Tapos itong sa Lanao del Sur, meron tayong bagong yung SGA, Moro Province. Tapos itong Maguindanao na nahati naman sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ang lahat ng yan ay isumiti na natin kung sino-sino ang dapat kung ilan ang kailanganin pa nating mga tao. Patungkol naman sa finances natin, medyo wala na tayong masabi din. Although nag-propose tayo ng medyo malaking funds para sa 2025. Medyo. But then dahil sa fiscal space parang inaantay natin kung mako-consider yon, pero siguro pasadahan ko na lang Ria. Sure, of course. Na magkaroon na tayo ng total housing units na 4,443. Yun ang buong Yan barm and outside ay, barm. Nabigyan tayo ng appropriation na yan. Tapos may total completed housing units tayo na 1,307. 1,307. Then yung close to completion ay yung nasa mga 300. Mayroon din tayong ini-implement na mga training centers at ang nagkaroon na ng appropriation yan ay total training centers ay 47. Then total completed niyan ay 26. So makikita natin na ang BARM region ay talagang tumutugon sa pangangailangan natin ng housing. Pero maibalik ko lang na nasa 300,000 plus pa yung housing gap. Tapos idagdag natin Ria dyan, yun yung data na galing sa PSA at galing sa monitoring and evaluation division natin, headed by Chief Yasser Mama. May dagdag pa natin dyan yung recent na nangyari although hindi na recent, yung sa Paeng. Nasa 1,000 plus din yun, yung totally damaged na housing units doon. Tapos itong recently na nangyari sa Carina, 700,000 yan, yung totally damaged na validate na with the help ng Catholic Relief Service. Pinapamunuan ng ating Director General na si Director General Ismail Ibrahim, kasi naglabas ng memo si Minister na itong sa mga disaster ay pangungunahan po ito ng ating Director General, at ang nagtrabaho talaga doon sa field yung mga provincial directors natin, lalong-lalong na si PD Nordin ng Maguindanao, PD Benji ng Lanao del Sur, PD Hamza Cardawi, no? Ng SGA. Tapos yung Maguindanao kasi dalaw pa din ang hawak ni PD Rodin, yung Del Norte at saka yung Del Sur. Ang grabing natamaan dyan yung Del Norte. Out of 700 totally damaged, 300 ang matanog. Grabe yan Ria na pangyayari. Kaya talagang sabi ko kanina na sa 2025 si MHSD ay talagang bakbakan talaga ito kung paano natin ito i-address
At naghahanda na rin kami para sa shelter cluster meeting. Maybe this month na rin yan. Inaayos lang namin yung mga data na i-present doon sa shelter cluster para mabigyan na agad ng proposal for permanent shelter yung mga 700 na totally damaged. Iba pa yan doon sa binubuno natin na 300,000 plus na housing gap ng buong BARM region. Ang response natin for emergency, ang response natin for emergency, which is shelter proposals, hiwalay siya sa usual na yung 300,000 na gina-fill natin na gap. Kumbaga, ang sinasabi ninyo, sir. Yes. Magkaiba ba ang kasi funding nila, pareho ang din expectation? Yun dadagdag yun eh. Magkaiwalay ba ang funding nila, ang expectation sa kanila? Yung sa disaster naman, bago lang kasi na-launch yung Bangsamoro Disaster Risk Management Plan at na tapos na rin yung Bangsamoro Disaster Rehabilitation Plan, BDRP, at saka na-launch na rin yung Bangsamoro BRRP. Yung isa, BDRP, Bangsamoro Disaster Risk Plan. Tapos yung isa, BRRP, Bangsamoro Risk reduction? Recovery and Rehabilitation. Recovery and Yung rehabilitation. Bangsamoro Recovery and Rehabilitation, ang nakasentro dito yung BPDA. May data na sila doon sa PAING, na-propose na rin natin yan. Tapos itong sa BDRP, ito yung sa mga immediate response na minumungkahin natin ngayon dahil tayo ang namumuno sa shelter cluster, tayo ang shelter cluster head ng Bangsamoro. Minumungkahin natin sa BDRP or kung paano magkatulungan na makatulong ang BARM Ready na out of these plans baka makatulong si MHSD, makatulong si MBPDA, kasi ang pondo, itong huli, as yung policy, ang mga immediate response natin ay dito kukunin sa BDRP. Tapos yung permanent shelter natin ay sa BRRP. Pero ang lahat ng yan, ay dahil disaster siya related, ibubungkahin natin ito sa Office ni Chief Minister doon sa mga tinatawag na contingency fund. At alhamdulillah, nung nangyari itong sa Carina, itong sa Matanog, sa Balabagan, immediately nag-request tayo, nagbigay naman agad ang Office of Chief Minister. Umabot yata tayo ng nag-ambag agad sila ng mga 500,000 plus para makamobilize tayo dahil in partnership with CRS, malaking tulong din yung naibigay nila na mga shelter kits. Tsaka mga vouchers, no? Ilang milyon din yung naiambag ng CRS doon sa pangyayaring naganap. Nabibigyan natin ito ng panahon, Ria, kasi isa ito sa mga, dahil hindi ka pa nagtatanong, isa ito sa mga challenges na hinaharap ng opisina natin. Di ba? Kasi alam ko, itatanong mo rin yan. Ano yung mga challenges, ano yung mga ways forward natin. Dinidiscuss ko na siya ito this time kasi tapos na rin yung ano ng 2025, yung budget. Na-propose na natin, na-approve na siya. 2025 ng Parliament. So, nasa 94.4 billion yata yung approve. And hindi lang ako sure yung exact figure natin. Baka maibigay rin ni Chief natin, bago ang Chief natin ng Admin and Finance. Congratulations. Si Chief Nasi. Inshallah, i-reconcile naman natin lahat itong records natin. Kasi ang lahat ng yan ay properly recorded. Yan ang nabibiliban ko rin sa mga yang yang accountants natin, yung accounting natin, yung budget at saka yung cash section natin. Ang galing ng mga
mga ano pa yan, mga very young pa yan sila na mga professionals, pero ang gagaling nila. Pero mo, compare natin sa ibang ministries, may mga ministries na nasa 180 million lang yung budget annually, may 300 million lang, pero sa manpower, parang kapareho lang natin sila. Pero in terms of appropriation, allocation, at saka expenditures na ginagawa ng ating admin and finance, ay yung last year natin ay more than 1 billion. Yung 2024 natin. So makikita mo na ma-proud tayo sa EBC natin, ha? Including the D. EBC din natin yung sa disbursement. So, Ria, kung sakasakali, sa challenges na sinasabi natin, pagdating naman sa mga implementation ng projects, although napakarami na nating na bago lang, basilan, nag-turnover tayo kasama si Minister, kasama si Director General, kasama ang ating Deputy Minister, kasama ang ating Director, at saka yung mga architect natin, engineers. Kung pakikiramdaman mo, ang basilan, kung Pilipinas ang makikinig, parang hindi naman aabutin ng proyekto yan, di ba? Dati-rati, napaka masalimuot na lugar, pinamumugaran ng mga Abu Sayyaf, na dahil sa Bangsamoro government at sa tulong-tulong na rin ng mga tao at saka yung gobyerno natin, mga kasundaluhan, at yung mga mujahidin, yung lalong-lalo na yung MILF at saka MNLF, na mayroon na rin tumasama sa peace and development. Almost nga, kahit nga yung sumisip, dati-rati, napaka-popular na lugar na delikado, yung Akbar ng Basilan. So, bago lang tayo nag-turnover ng projects doon. So, alhamdulillah, itong mga challenges na mamimension lang natin ay hindi po ganun kadali para sa mga inhinyero natin, para sa mga provincial directors natin, yung pag-implement at saka yung kasama yung lalo-lalo na yung mayors natin, kasi may mga projects tayo na nakamuha yan. Mismo ang LGU ang nag-i-implement ng projects kasi mas kabisado nila yung lugar, mas alam nila sino yung mga tao na magtatrabaho, at may mga friendly forces na rin, tawag nga nila, na mas kabisado yung lugar. Yung mga contractors naman natin ay ini-insure naman natin na may capacity sila, may capability sila, at may kakayahan sila na punduhan na hindi sila aasa lang sa billing. Kasi may mga experience in the past na ang mga contractors ay cause ng delay dahil nakaantay ng billing. In which sa ngayon, with the back chairman natin, talagang ini-insure kasama yung members ng back at ng TWG na talagang masinsinang tinitignan yung mga company profile at saka yung lahat ng technical at financial ng company para ma-ensure natin na talagang may kakayanan sila mag-implement ng projects. So, aside sa manpower na mga challenges natin, Ria, yung challenge natin sa location. Kasi island provinces yan. Shoutout sa So, Tawi-Tawi, kailangan mo Sulu at ng Basilan. transportation na angkop doon sa mga areas. Meron tayong mga travel concerns, meron tayong safety concerns, lalo na physical safety concerns, at yung everyday livelihood natin. The moment na malaman ng mga tao sa paligid kung sino ang mga nakahead sa mga lugar, may totoo ang chance na posibleng habul-habulin nila yung mga tao na to for iba't ibang rason. Pero by the end of the day, serbisyo sa Bangsamoro ang nagpapatuloy sa atin sa trabaho na ito. Ang naiintindihan ko sa kwan ni Sir Dems. Pero sa
Balikan po natin ang ating mga divisions. Sir Dem, sa Planning and Design Division, yun po yung ating mga inhinyero at arkitekto ng ministry na nagadisenyo ng ating mga pabahay at training center at nag-lead ng ating implementation at monitoring kaakibat ang ating mga provincial offices. Housing and Human Settlements Division, sila po yung nag-aasikaso ng mga pabahay in terms of beneficiaries at yung pagbili ng lupa, pag-acquire ng lupa at kumbaga pag-maintain sa ating mga communities gaya ng sigurado ang kanilang pag-settle down. PDCRD ang ating policy making at AFD ang ating admin and finance. Sir, sa mga challenges na nabanggit ninyo for 2024, alhamdulillah nakaraos for 2025. Pero ngayon na nasa 2025 na po tayo, ano po ang mga aktibidad na pwede ninyong ibahagi na pwedeng malaman ng ating mga kabalay na i-look forward to, whether activities sila ng PDD, Housing and Human Settlements, PDCRD, or AFD po? Thank you, Ria. Ang sa housing natin, naghahanda na yung Chief Division natin. Shoutout, Sir Sala. Ngayong araw nga, may mga orientation na silang ginagawa kasi yung inaayos na natin na yung 6 hectares in Lower Capitone. Tapos may 3 hectares tayo in Balabagan. 1 hectare in Lamitan City. Bibilhin na rin yung sa Patikul na 4 hectares. Sa Bungaw may 4 hectares din. Inshallah. Tapos itong sa housing division, may 400 beneficiaries na i-profile sila 400. at i-validate ulit. Kasi pag na-profile yan, kailangan i-validate kasi baka magkadobli-doble. So, trabaho naman nila yon. Medyo mahirap. Marami ring hamon dyan. Kasi meron naman nagpupumilit na makakuha na meron naman tayong sinusunod na polisiya. Ang dito naman sa Simba ay inaayos na yan. May partner na rin tayo. Kung sakasakali makapag-sign na ng contract, yung bin and build, baka makapag-sign na ng contract, mabilisan na nating maayos yan at maibenta na rin yan siya. So, may mga plano na ang chief natin na kinakailangan din na maiparating din sa top management. Kasi may mga investors na nagmamanifest na willing sila to invest in BARM. So, ang ginagawa ng Chief Division natin ng Housing and Settlements ay nakikipag-ugnayan din sa may mga lupa. Kasi pwede naman ang opisina natin na i-facilitate ang mga ito. Although tutulong tayo doon sa market, halimbawa yung mga beneficiaries like yung mga government employees natin, so, malaking tulong na maibigay ang BARM dyan or ang MHSD dyan. So, magkakaroon siya ng parang pagtutulungan para ma-introduce ang mga pangangailangang bahay. Ito ay yung parang private led, no? Pero, like for example, may mga lupa na available na 7 hectares na willing sila i-joint venture sa developer, makikipugnayan sila sa atin dahil tutulong tayo naman doon kung sino ang kanilang mga prospective buyers. So, sa ganyang mga paraan, lalo-lalo na sa 2025 na medyo gumaganda ang peace and order situation ng Bangsamoro, hindi lang ito ang Cotabato Ria ha, tinitang din natin yan ang Bungaw, yung Tawi-Tawi, yung sa Basilan din, may mga nagmamanifest na rin na gusto rin nila ma-introduce na yung 4PH doon. This is national naman ang funding nito. Maliban doon sa atin, sa MHSD may funds tayo for 2025. Kung ma-formalize na yung sa pambansang pabahay na inaasikaso din ngayon ng Housing and Human Settlements,
At saka yung itong private na sinasabi ko na magkakaroon ng parang tripartite ba, ano bang tawag nila dyan? Basta magkaroon ng joint ventures na yung may-ari ng lupa, pwede nating introduce sa developer para magkaroon ng ugnayan, para magkaroon ng kita ang pareho. Ang developer kikita, yung landowner kikita, tapos MHSD, siyempre kikita pa rin ang MHSD dahil sa atin yung regulatory area. Yun ang masaya sa mga ganito na ginagawa ng ating chief ngayon na ginagawa na rin dati ni Chief Gadi. Kaya yung 2024, makikita natin na napakadami natin ng engagement, pati sa national kasi iniimbitahan natin yung mga investors na mag-invest na sa BARM kasi napakarami pa po ng pangangailangang housing. May narinig ako, may mag-i-introduce na rin ng mga condo, Rhea. Oh, So, inshallah. okay yun. I-clarify lang po natin, sir, itong 4PH, hindi po siya rent to own gaya ng ating housing loan. May pinaplano silang ganun. Oh. Ginaayos pa lang yan ng DSUD, Mhm. DHSUD. Pero inaantay pa rin natin yung kasi ang affordable housing yan ng presidente. Mhm. Flagship program yan ng presidente. Saka mababa lang din yung mga presyohan yan. Siguro may mga 4,000, 3,000, Yes. 5,000. Ang Depende yan kasi nagmamatter din yan sa presyo ng lupa, syempre. So, yun, until ma-release yung full rules and regulations niya, for now, nasa development stage pa rin ng 4PH. Pero ang sure natin is ang ating housing loan, ang housing loan projects natin, which is rent Yung to sa own. Simba. Yes, yung sa Simba. So, inshallah for that. So, nabanggit niyo po ang housing and ang ating planning. Kumusta po ang ating policy, pati ang admin? Ayun, nasabi ko na kanina yung sa policy, tuloy-tuloy lang yung policy forum. 2025 Siguro may nakatatlong bisis na yung sa policy forum. Apo. At may inaayos din na ang nakatutok naman doon, yung inaayos natin na Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan Alright. na pinapangunahan din ng ating chief ng policy. I-update Ito po siya. kasi Ria, ito yung pagtugon sa buong rehiyon na Housing and Human Settlements Plan. Medyo inaayos na siya at this year malolons na siya. Inshallah. Inshallah. Oh, this year. At sa tingin ko, pag nagkaroon tayo ng meeting uli with the top management, magbibigay uli ang chief natin ng policy ng kanilang mga ways forward pa. Mhm. Pero ang sa pagkaalam ko, ang dami na rin nilang ginagawa, di ba? Apo. So, sabing ka, pati kayo, sir. And with that, may gusto po kayong banggitin na activities from admin or yung usual day-to-day din nila na vouchers na monitoring? Yes, meron na silang GC, no? Napakalaking tulong yung GC nila na Focals. Mhm, for voucher monitoring. Oo, ating, ano ministry. yan? Ito yung mga initiatives ng mga young generations ba na minsan nangangapa kami kung paano kasi sa daming GC yan, kung hindi Group ka rin chats. masyadong maagap o masipag mag-monitor doon, maiiwan ka kung ano na yung mga updates dyan. So, Guilty. ito yung mga millennials, kailangan sabayan natin. Ang bibilis ng mga natin, Mhm. mga empleyado natin. Wala ko, actually, we are very lucky. Kami ni Director Suharto, kasi nang pumasok kami, andyan na yung mga competent na mga empleyado ng MHST. Minsan nga, nakakaano rin na pagpasok namin, nag-turnover na. Hindi namin naabutan yung paano nila. Kasi nag-umpisa rin ang MHSD, 9 lang sila minister eh. Mhm. Siyam lang sila na empleyado.
Alhamdulillah, dahil sa naipasa ng maaga yung admin code, kadagdag ng mga empleyado, pero may pangangailangan pa rin sa finance natin ha. Palagi silang nagpaparamdam during meeting. Kasi nga, hindi isang probinsya ang tinutugunan natin. Ito ay isang BARM region kung saan napakaraming probinsya. Ihahambing mo nga siya sa ibang lugar. Ang BARM region ay siyempre mas malaki pa sa Hong Kong yan. Mas malaki pa sa Singapore yan. Pero isang bansa yung mga yon. Tayo, isang rehiyon lang. Kaya palagi natin pinaparamdam na si MHSD, this year, alam din natin na nag-propose tayo ng almost 9 billion 9 for 2025. billion. Last year, nag-propose tayo ng almost 9 billion for 2025 sana. Pero syempre, kasi hinahati-hati naman yung pundo, hindi lang naman tayo yung dapat punduhan. At may mga consideration din kasi ang MFBM kung magkano lang ang i-provide sa bawat ministries. Pero sa tingin ko naman, hindi naman gaanong mababa yung accomplishment ng MHSD. Kaya nag-propose tayo ng almost 9B para tugunan niya yung mga pangangailangan sa bawat probinsya. Yes. So, yung mga yun, Ria, hindi naman sa nakaka-proud din na nasa MHSD tayo. Andyan si Minister Hamid Aminuddin Bara na isang aling, isang lawyer. Alam natin na nasa right direction tayo. Tapos supported by the Deputy Minister na galing din ng DILG, si Alden Asiri, tapos si DJ Mike Ibrahim na back-to-back din yan. Tapos dati pang NGO worker, nagkasama rin kami dati sa national. So, ang opisina, hindi naman sa pwede rin pagkatiwalaan siguro ng fans kung in-approve nila yung almost 9B natin, talagang mabibisi ang MHSD. Yun nga lang, Good luck, Bids and Awards nag-propose Committee. tayo ng konting funds para naman sa buong rehiyon yun. Nagpo-propose din tayo ng dagdag na plantilla position para ma-balance ba. Hindi naman po pwedeng malaking funds mo, wala kang tao, wala kang mga equipments, mga vehicle, lahat yan. Pati nga yung vehicle para sa mga provincial directors natin, ay propose natin yung mga pick-up trucks. Kasi ini-ensure sana natin na ma-monitor palagi yung mga project implementation para mas maganda yung maibibigay natin na mga housing units at training centers sa mga kapwa Bangsamoro natin. Inshallah. So, much to our desire to learn more, pero alhamdulillah na I believe na banggit niyo po ang importanteng mga detalye na kailangan natin malaman para sa makilala at malaman ang kaganapan sa Operations and Management Services. Sir, bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, pwede po kami makahingi ng parting message para sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, napakasaya na nakapagtrabaho tayo sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Nagpapasalamat tayo sa ating Chief Minister na si Minister Ahod Balawag Ibrahim, otherwise known as Haji Murad. Nagpapasalamat tayo sa mga parliament na tinutugunan yung mga dapat isabatas na kinakailangan sa Bangsamoro Region. Nagpapasalamat din tayo sa lahat ng mga opisyal at sa mga empleyado ng BARM. Alam natin na hindi naman natin sinasabi na hindi pumapasok ng opisina yung mga dating nasa gobyerno natin. Pero na-observe ko lang, makikita natin na itong sa BARM ngayon,
hindi lang masikip ang sasakyan, masikip din ang empleyado. Nakikita natin na talagang Monday to Friday nagtatrabaho maliban lang doon sa only Maramdaman mo sa vacation traffic. sick leave or on travels na andyan talaga yan sila na nagtatrabaho at tumutugon sa pangangailangan ng Bangsamoro. Hindi lang yan MHSD, ang buong BARM region yan. At nakaka-proud nga na sa konti nating mai-share o maiambag na panahon, talento para sa Bangsamoro ay sigurado tayo na masusundan yan ng mga next generation to come. With the direction of our Chief Minister for Moral Governance, napakagandang umpisa po ito na mayroon talagang tinatahak ang Bangsamoro na hindi man natin ma-achieve sa time natin na 100%, pero ang umpisa na nag-umpisa siya sa tama ay tuloy inshallah na magtatapos siya sa tama. So nakaka-proud na kasama tayo sa umaaksyon, responde, tumutugon sa mga pangangailangan. Kasi Ria, sa totoo lang, nung pumunta tayo ng Matanog na bahaan, nakikita na nga natin na hindi rin disyente yung mga bahay sa tabi ng kalsada. Diba? Pagpasok mo ng bar, may mga tagpi-tagpi pa rin mga pabahay na kailangan tugunan ng ating gobyerno, hindi lang ang Bangsamoro, hindi pati ang Philippine government. Mayroon pa rin mga nakatira sa tabing ilog na kailangan ayusin pa rin yan. Mayroon pa talagang mga hamon ang panahon na masiraan ang bahay dahil sa baha, dahil sa bagyo. So itong mga ito, Ria, hindi ito nakakapanghina sa atin. Instead, mas lalong nagpapalakas sa atin at nakaka-inspire sa atin na baka sa kunti at maliit na panahon ng ating Chief Minister, ang ating Minister, ay may malaki na silang naumpisahan na dapat ipagpatuloy ng susunod na Bangsamoro generation. Again, pasalamat ako mula sa Chief Minister, sa ating Minister na si Minister Hamid Aminuddin Bara, si Aldin Asiri, Deputy Minister Aldin Asiri, kay Director General Ismail Mike Ibrahim, sa lahat ng directors, no? Bago ang lahat, siyempre hindi natin ma-accomplish ang lahat ng mga projects na yan kung wala ang unang-una, yung babaeng director natin, si PD Najira Hassan. Tapos yung Basilan, director natin, si Ustads Provincial Director Ibrahim. Tama ba, Harudain? Ibrahim Harudain. And then, Yes. pamagitin niyo po lahat Abu Said. Yes. Di ba? Yes. Abu Said pa yan eh. Abu Said ang pangalan niya sa messenger. Yes. Tapos si PD Box, Bakil, nung Tawi-Tawi. Malayo na yan. Meron pa tayong project doon sa Mapon. Tignan nga natin kung kumusta na yung project sa Mapon, PD. Inshallah. Tapos si PD Benji, Alangka. Then si PD Cardawi, Hamza Salik ng SGA, di ba? Mhm. Mabubuo na yan kasi pumunta na si Chief Minister sa Senado. Minungkahin na niya ang pagbuo ng Moro Province. Tapos dito naman sa Maguindanao, si PD Rodin. Mhm. So parang kumpleto na ba? And then, nabanggit niyo po si PDSGA, Oo, si there you go. Hamza Salik. Cardawi. Yes. Alright. Yes, And hindi yun po. pwedeng hindi natin pasalamatan yan sila. Tapos sa TRS natin, no? Na Yes. gumagalaw para sa ating si LUP. Mga kasama niya doon ng mga Chief Division. Tapos dito sa OMS naman, again, salamat tayo kina Chief Zainuddin, Chief Abdul Hamid Alawi, at ngayon si Chief Salak, then si Chief Nasi, then okay na. Apa. Yung apat. Ayun nga So, sa inyo, Ria, hindi pwedeng hindi pasalamatan ng SAS. Lalong-lalo na sa napaka-busy yung section head naman. Saludo ako. Wala akong sabi sa tinyo. Awardee pa ha? 2024
awardee ang MHSD. Nakaka-proud yan. Aside sa salot, mayroon pang round of applause dyan. Tapos si Jasmine, Jasmine, huwag kang manibago ha. Kasi ang napasok mong opisina, one of the busiest office yan. Yan si Rhea, Napapansin ko si Rhea, hindi na nagpapataba dahil sa kabisi nila. Sa mga konyo si Mansor, si Hams, saka si Angie. Yan yung lahat, sa ating lahat. Let us be proud of ano yung ginagawa natin kasi at the end of the day, para naman ito sa ating lahat. Yes, sir. Amen. And with that, thank you rin po, Sir Dems, sa inyong oras, sa inyong mga ibinahaging kaalaman, at sa pagiging Director ng Operations and Management Services ng Ministry of Human Settlements and Development. Shukran po sa inyong pag-guest sa ating MHS Discusses. Pero bago po tayo magtapos sa episodyo na ito, narito po ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, sa ating episode na ito, may nabanggit po na target beneficiaries na ipoprofile ang Housing and Human Settlements Division. Ibigay po ang numero na ito. Second question, sa nabanggit na 27 training centers na ini-implement ng MHSD via the Planning and Design Division, ilan sa kanila ang naibahagi na i-turn over na? At ang ating huling question, sa 4 na divisions na binanggit ni Sir Dem sa ilalim ng Operations and Management Services, magbigay lamang ng isa. So, ulit, ang ating unang tanong, ilan ang beneficiaries na ipoprofile ng Housing and Human Settlements Division ngayong taon? Second question, sa 27 training centers na ini-implement ng MHSD, ilan sa kanila ang na-turnover na? At ang ating huling question, sa 4 na divisions under OMS, magbigay lamang ng isa. Dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nabubuting Minister Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, at Director General Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina Ma'am Salembay A. Abdullah, Dato Nohas A. Daud, Hamsari H. Pala, Almansor S. Ugaw, and of course sa akin po bilang inyong bagong kabalay, Jasmine A. Langgi, at sa ating technical side na sina Archie, Rupert, Dennis, Jonathan, and Jeffrey. So kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko, Hashtag work with excellence and perfection, Hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 203rd episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salembay Abdullah at Juwayria bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Deliver. Ang mga
mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.